Ano ba ang mga tips para sa isang matagumpay na relasyon? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ang topic natin ngayon ay paano ba mapapanatili ang init sa isang relasyon? Kung maibigan niyo po ang ating paksa at hindi pa kayo nakasubscribe o nakapalo sa akin, pakiclick na lang. Huwag niyong kalilimutan para maging updated kayo sa mga susunod pang mga video na gagawin ko. So, simulan na natin, paano ba mapapanatili ang init sa isang relasyon? Paglikha ng intimacy para panatilihing nag-aapoy ang inyong pagmamahalan. Totoo na ang intimacy at relasyon ay dalawang magkaibang salita. Ang mga ito ay may iba't ibang kahulugan at nagpapakita ng ganap na magkaibang mga konsepto. Ang tali na nagbubuklod sa kanilang sa isa't isa. Gayunpaman ay ang katotohanan na ang isang relasyon ay nangangailangan ng intimacy upang mabuhay. Ang pagpapalagayang loob ay ang sangkap na nagbibigay daan sa mga taong kasangkot sa isang relasyon na mas masiyahan sa isa't isa. Ang pagpapalagayang loob ay tinukoy bilang kondisyon ng pagiging pribado o personal. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na sasangkot ng malapit na kaugnayan o familiarity sa isa't isa. Ang dalawang tao ay intimate kapag nagagawa nilang ibahagi sa isa't isa ang pinakaloob at pinakamahalagang bahagi ng kanilang sarili nang walang anumang uri ng inhibisyon. Sa pamamagitan lamang ng paglikha ng pagpapalagayang loob, ang dalawang tao ay nagagawang makilala ang isa't isa ng tuluyan. Ang pagpapalagayang loob ay higit pa sa pisikal na aspeto ng relasyon. Ito ay ang emosyonal at mental na koneksyon na nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Kapag ang dalawang tao ay malaya na magpahayag ng kanilang mga takot, pangarap at lihim, sila ay nagtataguyod ng isang matibay na pundasyon ng tiwala at paggalang. Ang ganitong uri ng bukas at tapat na komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang apoy sa isang relasyon. Kapag mayroon namang pagpapalagayang loob, nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon na nagiging daan upang maunawaan ang tunay na damdamin at pangangailangan ng isa't isa. Ito rin ay nagbibigay daan sa mas epektibong pagresolba ng mga alitan at hindi pagkakaintindihan. Dahil mayroong matibay na pundasyon ng tiwala at pag-unawa, sa ganitong kalagayan, ang dalawang tao ay nagiging mas handa na magtulungan at magbigay suporta sa isa't isa sa anumang pagsubok na kanilang haharapin. Bukod dito, ang pagpapalagayang loob ay nagbibigay daan sa bawat isa na maging tunay at totoo sa kanilang sarili, na hindi natatakot sa paghatol o pagkundina. Ito ay isang mahalagang aspeto ng isang malusog na relasyon, kung saan ang bawat isa ay nararamdaman at tinatanggap at minamahal sila ng buo. Ang ganitong uri ng relasyon ay nagbibigay ng isang ligtas na espasyo kung saan ang parehong individual ay maaring lumago at magpatuloy sa pagunlad. Parehong bilang mga individual at bilang isang magkasama. Sa kabuuan, ang pagpapalagayang loob ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng isang matagumpay na relasyon, kundi ito rin ay nagsisilbing pundasyon kung saan ang tiwala, respeto at tunay na pagmamahalan ay nabubuo. Ang malalim na koneksyon na ito ay ang susi upang mapanatili ang apoy ng pagmamahalan at pag-aaruga sa isa't isa, na siyang nagbibigay buhay at kulay sa bawat yugto ng kanilang pagsasama. Ang kawalan ng kakayahan ng mga taong kasangkot sa mga relasyon na lumikha ng intimacy ay nagre-resulta sa paglikha ng distansya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglikha ng intimacy kahit sa simula pa lang. Kung paano lumikha ng pagpapalagayang loob ay isang bagay na dapat alam ng bawat taong kasangkot sa isang relasyon. Kung paano gawin ito, dahil ang paglikha ng intimacy ay ang pundasyon na magpapatibay ng koneksyon sa pagitan ng dalawang tao
sa isang relasyon ng mas malakas kaysa dati. So, ating himay-himayin yan, kapag ang dalawang tao ay hindi nagtagumpay sa paglikha ng pagpapalagayang loob, unti-unti itong nagiging sanhi ng emosyonal na distansya sa pagitan nila. Ang kakulangan ng malalim na koneksyon ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at pag-unawa, na maaaring humantong sa mga hindi pagkakaintindihan at alitan. Ang intimacy ay nagsisilbing tulay upang mapagtagumpayan ang mga ganitong hadlang, at sa kawalan nito, ang relasyon ay nagiging marupok at madaling magkalaman. Ang paglikha ng intimacy ay hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang mahalagang kasanayan na dapat matutunan ng bawat isa sa relasyon. Sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon, paglalaan ng oras para sa isa't isa, at pagbibigay ng suporta at pangunawa, ang pagpapalagayang loob ay madaling mabuo. Ang mga simpleng bagay tulad ng pakikinig ng walang paghusga, pagpapakita ng pagmamalasakit sa maliliit na detalye, at pag-aalala sa mga importanteng kaganapan sa buhay ng bawat isa ay malaki ang naitutulong upang mapalalim ang inyong koneksyon. Mahalaga rin ang pagiging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng bawat isa. Ang pagbibigay ng espasyo at oras para sa personal na paglago at interes ng bawat isa ay nagpapakita ng respeto at suporta na lalong nagpapatibay sa relasyon. Ang paglikha ng mga positibong karanasan na magkakasama tulad ng paglalakbay, pag-aaral ng bagong bagay, o simpleng pag-uusap sa ilalim ng mga bituin ay nagdadala ng masayang alaala na nagiging pundasyon ng mas malalim na koneksyon. Sa kabuuan, ang paglikha ng pagpapalagayang loob ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon mula sa parehong panig. Ito ang pundasyon na nagtataguyod ng matibay na koneksyon, nagbibigay ng lakas sa relasyon, at nagtitiyak na ang apoy ng pagmamahalan ay patuloy na magliliyab. Ang intimacy ay hindi lamang nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap, kundi ito rin ay nagpapalakas ng tiwala at pagmamahal na kinakailangan upang mapanatili ang isang malusog at masayang relasyon. Ito naman yung pangatlo. Ang paglikha ng intimacy ay nagsasangkot ng pare-parehong atensyon para sa isa't isa at sa relasyon mismo. Kasama rin dito ang paggalang sa isa't isa at partikular na sa relasyon. Ang regular, malusog at maayos na komunikasyon ay palaging isang mahalagang bahagi sa pagtatatag ng pagiging bukas. At ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay kasing halaga sa paglikha ng matalik na pagkakaibigan at pagiging malapit gaya ng iba pang mga kadahilanan. Ang tunay na pagpapalagayang loob ay nangangailangan ng patuloy na atensyon at pagsisikap mula sa magkabilang panig. Ang bawat isa ay dapat maglaan ng oras at lakas upang tunay na makilala ang kanilang partner, pakinggan ang kanilang mga saloobin at damdamin, at magbigay ng emosyonal na suporta. Ang pagkakaroon ng dedikasyon sa relasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat isa na nagbibigay ng kasiguraduhan at kapanatagan ng relasyon. Ang paggalang ay isang kritikal na aspeto ng pagpapalagayang loob. Ang paggalang sa mga opinyon, damdamin at personal na espasyo ng bawat isa ay nagtataguyod ng isang kapaligiran ng pagtanggap at pag-unawa. Kapag nararamdaman ng bawat isa na sila ay iginagalang at pinapahalagahan, nagiging mas madali ang pagbabahagi ng kanilang pinaka-personal na saloobin at damdamin na nagbubukas pinto sa mas malalim na koneksyon. Ang maayos at malusog na komunikasyon ay susi sa pagbuo ng pagpapalagayang loob. Ang pagiging bukas sa mga pag-uusap, kahit pa ito ay tungkol sa mga mahihirap o maselang paksa, ay nagpapakita ng tiwala at pagiging tapat. Ang aktibong pakikinig, kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang buong atensyon at tunay na nauunawaan ang sinasabi ng kanilang kapareha,
ay mahalaga upang mapanatili ang malinaw na pag-uusap at maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Hindi dapat maliitin ang halaga ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa paglikha ng matalik na pagkakaibigan at pagiging malapit. Ang mga simpleng kilos tulad ng paghawak ng kamay, pagyakap, at paghalik ay nagpapatibay ng koneksyon at nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga. Ang physical na intimacy ay isang mahalagang bahagi ng relasyon na nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon at nagdadala ng damdamin ng kasiyahan at kaligayahan. So, ang paglikha ng intimacy ay isang masilimuot na proseso na nangangailangan ng patuloy na atensyon, paggalang at komunikasyon. Ang pagsasama-sama ng emosyonal at pisikal na aspeto ng relasyon ay nagbubuo ng isang matibay na pundasyon ng tiwala, pag-ibig at pagkakaintindihan. Sa pamamagitan ng pagsusumikap na lumikha at mapanatili ang intimacy, ang relasyon ay nagiging mas malalim, mas matatag at mas masaya. Ang paglikha ng intimacy ay nagsasangkot din ng regular na pagpapahayag ng pagmamalasakit at lambing upang malaman ng bawat isa sa relasyon kung gaano siya kahalaga sa isa't isa. At dahil ang pagpapahayag ng mga damdamin ay bukal sa kalooban na nagsasabi, ito ay nagiging isa sa mga pinakamahalagang bagay na lilikha ng paglalapit at magbubuklod sa mga tao sa isang relasyon. Ang regular na pagpapahayag ng pagmamalasakit at lambing ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Ang mga simpleng kilos tulad ng pagsasabi ng mahal kita, pagyakap o pagbibigay ng maliit na sorpresa ay nagpapakita ng halaga ng isa't isa sa relasyon. Ang mga ito ay mga konkretong paraan upang ipahayag ang pagmamahal at pag-aaruga na nararamdaman na nagdudulot ng damdamin ng seguridad at kaligayahan. Ang pagiging bukal sa kalooban sa pagpapahayag ng damdamin ay nagsisilbing pundasyon ng tunay na intimacy. Kapag ang mga tao ay malaya at tapat sa kanilang nararamdaman, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Ito ay nagiging daan upang mas maipahayag, masabi ang kanilang mga pangarap, takot at pangangailangan na nagbubukas ng mas malalim na pag-uusap at koneksyon. Sa ang paglalapit at pagbubuklod sa isang relasyon ay hindi lamang nakabase sa physical na presensya, kundi sa emosyonal at mental na koneksyon. Ang regular na pagpapahayag ng pagmamalasakit at lambing ay nagiging tulay upang mapanatili ang init ng pagsasama, na nagiging dahilan upang ang bawat isa ay patuloy na magsikap at maglaan ng panahon para sa isa't isa. Ito rin ang nagiging paalala na ang relasyon ay mahalaga at pinahahalagahan, na nagbibigay inspirasyon sa parehong individual na magpatuloy sa pagbuo ng kanilang pagsasama. Bukod dito, ang paglikha ng mga espesyal na sandali at alaala ay nagdaragdag sa paglalim ng kanilang pagsasama. Ang paglalaan ng oras upang magkasama sa mga aktibidad na parehong kinagigiliwan, ang pagdiriwang ng mga importanteng okasyon at ang paglikha ng mga bagong karanasan ay nagdadala ng kasiyahan at excitement sa relasyon. Ang mga ito ay nagsisilbing mga mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay bilang magkasama. Ang paglikha ng intimacy sa pamamagitan ng regular na pagpapahayag ng pagmamalasakit at lambing ay isang mahalagang aspeto ng isang matagumpay at matibay na relasyon. Ito ay nagtutulot ng mas malalim na koneksyon, nagtataguyod ng tiwala at pag-unawa, at nagbibigay na rin ng seguridad at kaligayahan sa parehong panig. Ang patuloy na pagsisikap na ipakita ang pagmamahal at pag-aaruga ay susi upang mapanatili ang apoy ng pagmamahalan at pag-aaruga sa isang relasyon.
Dahil ang paglikha ng intimacy ay nangangahulugan ng paglikha ng pagiging pamilyar at pagiging bukas, ito ay isang kinakailangan para sa mga taong kasangkot sa isang relasyon na maging tapat at prangka sa isa't isa. Malaki ang maitutulong ng pagsasabi at paggawa ng totoo at tapat para sa kanilang dalawa. At ang pagtanggap sa pagkatao at katangian ng isa't isa ay magpapaunlad ng pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa na walang katulad. Ang paglikha ng intimacy ay nagsisimula sa pagiging pamilyar na nangangahulugang paglalaan ng oras upang makilala ang bawat aspeto ng pagkatao ng iyong kapareha. Ang pag-unawa sa kanilang mga interes, pangarap, takot at karanasan ay nagtataguyod ng mas malalim na koneksyon. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay nagiging mas komportable at bukas sa isa't isa, na nagiging daan upang magbahagi ng mga personal na saloobin at damdamin ng walang pag-aalinlangan. Ang pagiging tapat at prangka sa isang relasyon ay mahalagang upang mapanatili ang tiwala at respeto. Ang pagtatapat ng mga nararamdaman, kahit pa ito ay mga negatibong emosyon o mga bagay na mahirap pag-usapan, ay nagpapakita ng pagiging tunay at tapat sa relasyon. Ang pagsasabi ng totoo at pag-iwas sa paglihim ng mga bagay ay nagtataguyod ng tiwala na siyang pundasyon ng anumang matibay na relasyon. Bukod sa pagsasabi ng totoo, ang paggawa ng totoo ay kasing halaga rin. Ang mga kilos na nagpapakita ng katapatan at integridad, tulad ng pagsunod sa mga pangako at pagiging maaasahan, ay nagpapatibay ng relasyon. Ang pagkakaroon ng tapat na kilos ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa bawat isa na ang kanilang kapareha ay totoo sa kanilang mga salita at gawa, na nagiging daan upang lumalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Ang pagtanggap sa pagkatao at katangian ng isa't isa ay isa ring mahalagang aspeto ng paglikha ng intimacy. Ang pagtanggap sa mga kahinaan at kakulangan ng bawat isa ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pag-unawa. Sa halip na subuking baguhin ang kanilang kapareha o ang iyong kapareha, ang pagyakap sa kanilang kabuuan, maging ang kanilang mga di kasakdalan ay nagtataguyod ng isang kapaligiran ng pag-ibig at pagtanggap. Ito ay nagiging daan upang ang bawat isa ay makaramdam ng kalayaan na maging tunay sa kanilang sarili na lalong nagpapalalim sa kanilang koneksyon. Ang paglikha ng intimacy ay isang proseso na nangangailangan ng tapat at prangkang komunikasyon, tunay na pagkilos at pagtanggap sa pagkatao ng isa't isa. Ang mga ito ay nagdudulot ng malalim na pagkakaunawaan at tiwala na walang katulad sa nagiging pundasyon ng isang malusog at matibay na relasyon. Sa pamamagitan ng pagiging pamilyar, tapat at mapagpatawad, ang apoy ng pagmamahalan at pag-aaruga sa isang relasyon ay patuloy na magliliyab at magbibigay ng init saya sa kanilang pagsasama. Upang lumikha ng intimacy ang mga tao sa isang relasyon ay dapat ding magkaroon ng pag-unawa sa kung paano makakaepekto ang kanilang mga pamilyang pinagmulan sa relasyon mismo. Mahalaga rin ito sa pag-unawa, sa pag-uugali ng isa't isa, kaugnay ng kapaligirang kinalakihan niya. At muli, mahalagang maglaan ng oras ang magkapareha upang makinig sa iniisip at nararamdaman ng isa't isa. Ang pamumuhay sa kasalukuyan at ang pag-iisip ng isang buhay na magkasama sa hinaharap ay lilikha ng chemistry na magagamit nilang dalawa upang maging hindi bilang magkahiwalay na individual, kundi bilang isang pangkat o grupo na handang labanan ang lahat ng mga pagsubok ng magkasama. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng bawat isa ay naglalaro ng mahalagang papel sa paglikha ng intimacy. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at karanasan mula sa kanilang pamilya at komunidad na kinalakihan. Ang mga karanasang ito ay may malalim na epekto sa kanilang pag-uugali, paniniwala at pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kontekstong ito, nagiging mas madaling maunawaan kung bakit kumikilos o nag-iisip ang iyong kapareha sa isang partikular na pamamaraan.
Ang malalim na pag-unawa sa pinagmula ng isa't isa ay nagtataguyod ng mas malalim na koneksyon at pagtanggap. Mahalaga rin ang pagbibigay oras at espasyo upang pakinggan at unawain ang iniisip at nararamdaman ng isa't isa. Ang aktibong pakikinig ay hindi lamang tungkol sa pakikinig ng mga salita, kundi pati na rin sa pag-unawa sa emosyon at intensyon sa likod ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagiging tunay na interesado at bukas sa saloobin ng iyong kapareha, nagiging mas madali ang pagbuo ng tiwala at pag-unawa. Ang paglalaan ng oras upang mag-usap at magbahagi ng mga karanasan at damdamin ay isang mahalagang aspeto ng pagpapalalim ng inyong relasyon. Ang pamumuhay sa kasalukuyan at sabay na pag-iisip ng isang magkasamang hinaharap ay nagbibigay ng balanse at direksyon sa relasyon. Ang pag-focus sa kasalukuyan ay nagpapahintulot sa inyo na ma-enjoy ang bawat sandali at magbigay ng oras para sa isa't isa. Habang ang pag-iisip ng hinaharap ay nagbibigay naman ng layunin at pangarap na magkakasama. Ang pagkakaroon ng mga plano at pangarap na magkasama ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pinapalakas ang inyong commitment sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-unawa na pinagmulan ng bawat isa, aktibong pakikinig at pag-iisip ng kasalukuyan at hinaharap ng magkasama, ang mga magkapareha ay magkakaroon ng mas malalim na koneksyon at mas matatag na relasyon. Ang ganitong uri ng intimacy ay hindi lamang nagpapalapit sa inyo bilang magkapareha, kundi magiging daan upang makita ninyo ang inyong sarili bilang isang partner na handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang pagiging magkatuwang sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at hamon ay magpapalakas sa inyong samahan at magpapanatili ng apoy ng inyong pagmamahalan. At ang panghuli, palaging mahalaga para sa mga taong nag-aalala tungkol sa paglikha ng intimacy upang itaguyod ang personal na paglago sa isa't isa. Laging tandaan na ang mga kasangkot sa mga relasyon ay nariyan upang umakma sa bawat isa sa lahat ng paraan. Ang relasyon ay ang daluyan na nagbibigay daan sa mga tao na malaman ang simpleng katotohanan ito. Ang paglikha ng intimacy ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng sarili sa kanyang kapareha sa pinakamahusay na posibleng paraan. Ang pagtulong sa personal na paglago ng isa't isa ay isang mahalagang aspeto ng paglikha ng malalim na koneksyon. Ang bawat isa sa relasyon ay dapat magbigay ng suporta at inspirasyon upang ang kanilang kapareha ay maabot ang kanilang buong potensyal. Ang pagpapahalaga at paggalang sa mga pangarap, layunin at interes ng bawat isa ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit at pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo para sa personal na paglago. Nagiging mas malalim ang pag-unawa at pagmamahala sa pagitan ng magkapareha. Ang pagiging magkasama sa isang relasyon ay nangangahulugang umakma sa isa't isa sa lahat ng paraan. Ang bawat isa ay may mga kanya-kanyang lakas at kahinaan at ang pagkilala at pagtanggap sa mga ito ay nagtataguyod ng balanse at harmony sa relasyon. Sa halip na subuking baguhin ng kapareha, ang pagyakap sa kanilang tunay na pagkatao ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon at pagtanggap. Ang bawat isa ay nagbibigay ng kung ano ang kulang sa isa na nagiging daan upang pareho silang lumago at umunlad bilang individual at bilang magkasama. Ang relasyon ay isang mahalagang daluyan upang matutunan ang katotohanan na ang bawat isa ay naririto upang magbigay at tumanggap ng pag-ibig at suporta. Ito ay isang puok kung saan ang bawat isa ay maaaring maging totoo sa kanilang sarili nang walang takot o paghusga o pagtanggi. Ang paglikha ng intimacy sa ganitong
context ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng sarili sa pinakamabuting paraan. Ang pagiging bukas at tapat, pati na rin ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-unawa ay nagtataguyod ng mas malalim na koneksyon at tiwala. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili sa kanyang kapareha sa pinakamahusay na posibleng paraan, ang intimacy ay nagiging mas malalim at mas makabuluhan. Ang pagbibigay ng buong sarili kasama ang lahat ng kahinaan at kalakasan ay nagpapakita ng tunay na tapang at tiwala. Ang pagiging handa na ibahagi ang mga personal na karanasan, pangarap at takot ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, ang relasyon ay nagiging isang ligtas na lugar kung saan ang bawat isa ay maaaring lumago at umunlad ng magkasama. Ang paglikha ng intimacy ay isang proseso na patuloy na pagbabahagi at pagtanggap sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng personal na paglago, pag-akma sa isa't isa, at pagbabahagi ng sarili sa pinakamagandang paraan, ang relasyon ay nagiging mas malalim, mas matibay, at mas puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang ganitong uri ng intimacy ay nagdudulot ng walang katulad na pagkakaunawaan at pagkakaisa na nagpapanatili ng apoy ng init ng pagmamahala sa bawat yugto ng relasyon. Ang kawalan ng kakayahan ng mga tao na lumikha ng intimacy sa anumang uri ng relasyon ay lumilikha ng distansya. Ito yung uod na may kakayanang kumain ng unyon o wasakin ng pagsasama ng dahan-dahan. Palaging mahalaga para sa mga kasangkot sa mga relasyon na subukan ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na lumikha ng intimacy. Dahil ito ang magpapanatiling magniningas ang apoy upang lalong magtagal ang inyong relasyon. So maraming salamat po sa inyong lahat at kung kayo po ay nasiyahan sa ating paksa o mga paksa patungkol sa mga relasyon, pag-ibig, maaari po sanang huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe o mag-follow sa aking channel at suportahan niyo po ako para makapagbigay pa ako sa inyo ng maraming artikulo patungkol sa mga relasyon at sa mga karir. Ito po ang inyong Tatay Zet o si Zetrak na nagsasabing, make your relationship a better one, and what seems to be the end is only the start of a new beginning. Maraming salamat po. See you again next time. Bye-bye!